ang title ng ating message for this morning is Marching Orders for the Ministers. Marching Orders for the Ministers. Kasi kung titignan mo yung topic, no, yung title parang, hindi, sa mga pastor lang yata yan eh. Hindi po. Bagamat ang pangunahing sinasabi ni Pablo ay para sa isang ministro ng Ebanghelyo, para sa isang tagapagturo ng salita ng Diyos, pero dahil sa katotohanan that every one of us is a minister, no, doing different roles inside the church, yan din po ang marching order natin. So titignan natin ano ba yung mga marching order na yan na kailangang gawin at sundin ng bawat mananampalataya, ng bawat anak ng Diyos. Kasi tayo, bawat isa sa atin ay mga lingkod. Pag sinabing marching orders, ito po ay mga directives or commands. Hindi po yan mga suggestions. No, maliwanag naman, di ba? Marching orders. Naalala ko when former President Benigno Aquino III sa kanya pong inaugural address noong 2010, sinabi niya, I'm giving my marching orders doon sa isang kalihim ng kanyang gabinete. Ang isang tao na pwedeng mag-issue ng isang utos ay yung taong merong authority. At kapag sinabi niya ang isang bagay, kailangan yung sundin. Kaya nga po, pag sinabing marching order, hindi po yan suggestion. Yan ay utos. Yan ay direktiba na dapat sundin ng mga nasa ilalim ng authority. They represent a clear instruction, often in a military or organizational context, that must be followed and are not open to interpretation or optional consideration. Kapag nagbigay ng utos ang isang general, laging yes sir ang sagot ng kanyang subordinate. Hindi siya pwedeng makipag-argue. Hindi niya pwedeng sabihin na pag-iisipan ko muna. Wala pong ganon. That is the nature of a marching order. The core concept of marching orders is about giving instructions that are meant to be carried out. No? Yun yung goal niyan. Kailangan mong gawin yung iniuutos sa'yo. No questions asked. Ganon ang ibig sabihin ng pagbibigay o pagbababa ng ganyang klaseng mga utos. Leaving no room for individual discretion or a decision not to follow them. Ibig sabihin yung subordinate, hindi niya pwedeng sabihin na pag-iisipan ko muna. Or kaya, gagawin ko lang yung iniutos mo according to my own discretion. No such thing as that. Bakit? Given the nature of an order. Galing yan sa isang taong merong otoridad at yung kanyang otoridad ay kailangang sundin ng mga nakabababa sa kanya. Alam naman po natin yan sa larangan ng militar at ng ating kapulisan maging sa ating pamahalaan. So when someone receive a marching orders, there is an expectation of strict adherence. Hindi pwedeng 50-50. Hindi pwedeng bukas ko na gagawin. Kapag nagbigay ng utos ang isang superior sa kanyang subordinate, ang expectation is strict adherence. Di ba naging controversial nga yung dating administration kasi nag-appoint siya ng mga military people sa kanyang gabinete. At ang reason niya kasi mas madali silang sumunod sa utos because they are from the military. At ang mga militar, they were trained to follow orders. Ang mga mananampalataya, sabi ng Biblia, tayo'y mga soldiers. No? We fight the good fight of the faith. Meron tayong commanding general, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, disregarding them could have significant consequences. Hindi po yan biro. Lalo na ang mga sundalo na hindi sumusunod sa kanilang mga superior, pwede silang masibak sa pwesto.
pwede silang ma-court martial kapag hindi nila alam kung paano sundin ang mga utos ng kanilang mga superiors. Now, I have 5 items, no? Hindi po tayo magdadalawang oras dito, pero titignan po natin yung 5 sangay ng pag-aaral po natin na ito. Bakit 5 points, Pastor, ang dami? Kasi po, yung text natin have a 5 imperatives. Kapag nag-aaral po tayo ng Biblia, lagi nating titignan yung mga imperatives, yung mga utos. Lalong-lalo na kapag ang binabasa po natin ay isang epistle or letter tulad ng letter ni Paul kay Timothy. So tignan po natin yung 5 marching orders for the ministers and every believer. Ito po yung 5 utos na dapat sundin ng mga ministro ng Ebanghelyo at ng bawat mananampalataya. Una, ito po yung unang order sa atin. Flee from the love of money and worldly possessions. Number 2, fervently pursue godly qualities. Number 3, fight the good fight of the faith. Number 4, firmly hold on to eternal life. And number 5, faithfully obey Christ's commands until His glorious return. Yan po ang ating mga marching orders. Galing sa ating commanding officer, ang Panginoong Hesukristo. Yan dapat ang itsura ng buhay ng bawat mananampalataya. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 11, sabi ni Pablo, "But as for you, O man of God," tinawag niya si Timothy na man of God. Paul directly contrasts Timothy, the man of God, with the false teachers and greedy individuals described in the preceding verses. Kung nandito po kayo last Sunday, nakita natin, no, yung mga false teacher na greedy sa pera, na ang tingin sa reliyon ay pagpapayaman. Yan yung mga false teachers na ang kanilang paglilingkod sa mga tao ay para lamang sila makakuha ng kanilang pangsariling kapakanan. Hindi talaga sila naglilingkod. Nagpapabayad lamang sila sa mga serbisyo na ibinibigay nila sa mga tao. Pero itong si Timothy, he is a man of God. Ibig sabihin, hindi siya tulad ng mga false teacher na dapat niyang i-rebuke in Ephesus. This sets up a powerful juxtaposition between worldly ambition and a spiritual calling. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay talagang tinawag ng Diyos para maglingkod? Paano mo malalaman na ikaw nga talaga ay tinawag ng Diyos at ang motibo mo sa paglilingkod sa loob ng simbahan ay para parangalan si Kristo at paglingkuran ng kanyang mga tagasunod? Malalaman mo yan kung nasa ministry ka dahil tinawag ka ng Diyos at puro ang iyong motivation at hindi para lamang magkaroon ka ng pangsariling ambisyon. Madami po kasing mga tao na ginagamit ang ministry para sa kanilang mga pangsariling pangarap at mga pangsariling ambisyon. Madami pong mga tao na ang tingin sa ministry ay kung hindi magpayaman, ay para itaas ang kanilang sarili. Para ipakita sa mga tao na mas banal sila. O kaya naman para ipakita sa mga tao na mas mahal sila ng Diyos kasi meron silang espesyal na ginagampan ng tungkulin sa loob ng simbahan. Madalas, yung pulpito ang ginagamit na stepping stone ng mga huwad na guro para itaas ang kanilang sarili. Kung hindi man para abusuhin yung mga taong nasa ilalim ng kanilang pagtuturo. Now, what does it mean to be a person of God in a world obsessed with fleeting desires? Yan po ang ating buhay ngayon, mga kapatid. Yan ang ating kapaligiran. Binobombard tayo maghapon, araw-araw ng mga bagay na nagsasabi sa atin na ito dapat ang gawin mo, ganito dapat ang maging buhay mo. Ngayon nga, di ba, naging controversial
yung isang anak ng politiko na nagpo-post ng kanyang karangyaan sa social media. At madaming mga tao ang nagalit, of course, pero ganon ang klase ng pananaw na ibinibenta ng mundo sa atin. Na kapag hindi ka ganito, kapag hindi ka ganyan, walang saysayang buhay mo. Pero paano ba natin maipapakita na ang mga mananampalataya ni Kristo ay kakaiba at meron tayong mas mataas na paninindigan at prinsipyo sa buhay na hindi pwedeng tangayin ng mga nagbabagong pagnanasa ng mundo? Paul's final charge to Timothy serves as a roadmap for living a mission-driven life, not a passion-driven life. Yung passion kasi, yun yung gusto mo. Yun yung gusto ng laman mo. Pero yung isang mananampalataya, ang kanyang buhay ay nakalaan sa pagganap ng misyon na iniatas sa kanya ng Panginoon. So bilang mga mananampalataya, itong liham na ito ni Pablo, nagpapakita sa atin kung paano dapat tayo tumahak sa buhay bilang mga mananampalataya na merong misyon galing sa Diyos. To be a man or woman of God is to actively flee from temptation and courageously fight for the eternal truths of the faith. Yan po ang mission mo bilang isang mananampalataya. Yan ang layunin ng buhay mo dito sa mundo na ito. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para sa mga temporal na bagay dito sa sanlibutan. Inihanda tayo ng Diyos para sa isang pangwalang hanggang buhay na merong kasamang pangwalang hanggang pakikipagniig sa ating Diyos at sa lahat ng kanyang mga tinubos. That's why the call to flee and pursue is not for our own strength, but it is rooted in God's power and the certainty of Christ's return. Kaya mahalaga na tayo mga kapatid, meron tayong eschatological view of things. In other words, tinitignan natin ang lahat ng bagay sa ating buhay in light of the second coming of Christ. Tinitignan natin ang ating mga buhay, ang ating mga paglilingkod, ang ating mga ministry in light of the soon return of Christ. At ang katotohanan na yon na si Jesus ay muling babalik, yon ang magbibigay sa atin ng sustento at ng kalakasan na isakatuparan ang kanyang mga utos dito sa lupa habang hinihintay natin ang kaganapan ng ating kaligtasan at katubusan. You know, brothers and sisters, our assurance is not in our own efforts, but in the gospel. May mga pagkakataon sa ating pananampalataya na talagang nanghihina tayo. May mga panahon na ayaw nating maglingkod, ayaw nating sumamba. Pero that is precisely the reason why Jesus came. Kaya po, ang ating lakas ay hindi mula sa ating sariling kakayahan o pagnanais. Ang pagpapatuloy natin sa pananampalataya ay bunga ng kapangyarihan ni Kristo na kung saan nararanasan natin dahil nananahan sa atin ang banal na Espiritu. So ano yung ating pag-asa? Saan nagmumula ang ating kalakasan? Jesus died to make us righteous and rose again to give us eternal life. Kapag nagdududa ka sa pag-ibig ng Diyos sa'yo, tignan mo ang dalawang bagay na yan. Tignan mo ang krus na walang laman at ang libingan na walang laman. Yon ang patunay na hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. And as we follow these marching orders from the Lord, yung ebanghelyo ni Kristo ang magbibigay sa atin ng kalakasan na tuparin ang mga ito
na mula sa lakas na kaloob sa atin ni Jesus. So tignan natin ang point number 1. Ito yung number 1 marching order. Number 1, flee from the love of money and worldly possessions. Flee from the love of money and worldly possessions. In 1 Timothy chapter 6 verse 11, yung salitang flee, ang ibig pong sabihin niyan ay to run away, escape, or take flight. No, yan yung literal na meaning ng salitang flee in verse 11. Sabi ni Pablo, but as for you, O man of God, ito yung kanyang unang utos sa kanya, flee these things. Ano yung mga these things na to? Yung mga diniscuss niya in the previous section. Yung pinag-aralan natin last Sunday. Yun yung mga bagay na kung saan dapat takbuhan ni Timothy. Kung nais mong maging epektibong lingkod ng Diyos, kung nais mong maging isang mahusay na mananampalataya, flee these things. Flee from the love of money and worldly possessions. Hindi masama ang money, hindi masama ang possessions, pero anong ipinagbabawal? To love them. Sabi ni Pablo, flee. Flee. Paul instructs Timothy to flee from these specific destructive behaviors of the false teachers, which includes greed, controversy, and a corrupt mindset. Dahil nga hindi sila tunay na mga lingkod ng Diyos, itong mga false teacher in Ephesus, yan ang itsura ng buhay nila. Yan ang mga bagay na tumatakbo sa kanilang mga kaisipan. Meron silang mga ganid sila. Mahilig sila sa kontrobersya. At corrupt ang kanilang mindset. To flee is running away from danger as Joseph fled from Potiphar's wife. Wala namang taong matino ang sasalubungin ang rumaragas ang sasakyan, hindi ba? Ang isang taong matino, tatakbo siya mula sa panganib, hindi niya yon haharapin. Ganon ang mindset na sinasabi ni Pablo na dapat taglayin ni Timothy. Upang mas maging kagamit-gamit siya sa ministeryo at sa kaharian ng Diyos, kinakailangan niyang tumakbo mula sa mga bagay na pwedeng magwasak sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod, at sa mga bagay na pwedeng magbigay ng kapintasan sa pangalan ni Kristo. Ano ba yung mga senyales na love mo yung money? What are the signs that you love money? Una, meron kang insatiable desire for wealth and discontentment. Maisipin natin mga kapatid, paano natin ma-assess ang ating mga sarili? Ganyan ba tayo? Meron ka bang hindi mawalang pagnanasa sa kayamanan at hindi ka marunong makontento sa kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos at sa kung ano ang ibinibigay niya sa iyo? Paano mo malalaman na meron kang pagmamahal sa salapi? Yan ang una. Yan yung mga bagay na yan. Making money as the ultimate priority over God and faith. Syempre, pastor, kailangan kong kumita ng pera so that I can provide for my family, so that I can help the ministry. Nothing wrong in earning a lot of money. Sabi nga ni Pastor Jerry last Sunday, make a lot of money, but do not love them. Pero again, is that our ultimate priority over God and faith? Na nakukompromiso na ang iyong pananampalataya at ang iyong mga value bilang isang Kristiyano dahil lang sa salapi? 'Di ba? Madaming mga kontrobersya ngayon sa ating bansa na dahil sa pera, maraming mga tao ang naatim nila na magdusa ang milyong-milyong mga tao kasi ninakaw nila yung mga pondo na dapat sana para sa kaayusan ng bawat Pilipino. Napaka-obvious that they love money.
Ano pa? A tendency towards selfish and sinful actions to gain wealth. Di ba? Yung mga corrupt na politician, ganyan sila. Para lang kumita ng salapi, magnanakaw sila. Mandadaya sila. And a life characterized by boastfulness, ungratefulness, and spiritual pride. Sasabihin pa nila, kaya ako mayaman kasi mahal ako ng Diyos. Kayo na mga walang salapi, kayo na mga mahirap, sinusumpa kayo ng Diyos kasi hindi kayo mayaman tulad ko. Kapag ganyan ang attitude ng tao, alam mo na meron siyang masamang pagmamahal sa salapi o sa kayamanan. So anong kailangan nating gawin para takbuhan ng mga bagay na to? Alam niyo po, the love of money is just one example. It could be lust, pride, or bitterness. The principle is to put distance between ourselves and the sins that most easily ensnare us. Hindi lang yung pagmamahal sa salapi. Madaming mga kasalanan na dapat takbuhan at iwasan ng mga mananampalataya. Kabilang na po dyan ang lust, pride, and bitterness. We may not love money kung meron naman tayong pride. O kaya kung meron tayong bitterness, o kaya alipin tayo ng lust. Kasama din po yan sa mga bagay na dapat takbuhan ng mga mananampalataya. So pag-isipan po natin itong mga tanong na ito. Do I follow social media accounts that fuel envy? Di ba, ang daming vlogger? And totoo naman na napakadami nilang kinikita sa kanilang pagbablog. Magkaiba po kasi yung meron kang fina-follow para ma-inspire at yung pina-follow mo kasi nafi-feed yung envy mo, magkaiba po yun. Ano pa? Do I participate in dishonest business practices? Sa mga kontrata, sa mga business dealings, meron bang mga under the table? Meron bang mga mga compromise na ginagawa tayo along the way? Ito pa, do I enjoy friendships that pull me away from the faith? Kumusta po yung mga kaibigan ninyo? Yung mga sinasamahan ninyo? Yung mga business partner ninyo? Nag-e-enjoy ba kayo kapag ang usapin ay kung paano kikita ng limpak-limpak na salapi, pero lalabag naman sa utos ng Biblia at sa batas ng Republika ng Pilipinas? Pag-isipan natin ang mga bagay po na yan. Let's go to point number 2. Ano yung pangalawang marching order natin? Fervently pursue godly qualities. Fervently pursue godly qualities. In 1 Timothy 6:11, the Greek word for pursue is joko, which means to earnest endeavor, seek after eagerly, or press forward. Kanina yung flee, tumakbo ka ng malayong-malayo. Ngayon naman, press forward. Yung word na pursue. Earnest endeavor, seek after eagerly. Diba? Yun yung idea na kino-communicate ni Pablo dito when he used the word pursue. Ano dapat yung mga dapat nating i-pursue? Sabi ng talata, pursue what? Righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. Lahat po ng mga bagay na yan ay mga maka-Diyos na pag-uugali. Flee from the love of money and worldly possessions, and then pursue these godly qualities. Timothy is called to actively chase after righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. These are qualities that define a life lived in reverence and obedience to God. Kapag meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, madali para sa iyo na takbuhan ang mga bagay na magpapalayo sa Kanya, magpapalayo sa iyo mula sa Kanya.
At madali din naman para sa iyo na sundan ang mga bagay na magpapalapit sa iyo sa Kanya. Kaya nga napakahalaga na ang mga mananampalataya ay magkaroon ng ganitong kaisipan. Na ang maging mindset nila sa kanilang mga buhay ay kung paano masunod ang Diyos. At magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa Kanya. Ano ba ang ibig nating sabihin sa mga godly qualities na yan? Pag sinabing righteousness, ano po ang ating ibig sabihin? Living in right relationship with God and others. You are right with God. Usually, yung pagiging right mo before God ay dahil sa iyong kaligtasan. You are right before God because of the gospel. Pero ang bunga ng tamang relasyon sa Diyos ay tamang relasyon din dapat sa kapwa mo mananampalataya. So ang isang tao, hindi niya pwedeng sabihin na siya ay matuwid sa harapan ng Diyos, pero hindi naman tama ang kanyang relasyon sa kanyang kapwa. Hindi po ganon. Ano pa? What do we mean by godliness? A deep reverence for God expressed in holy living. Ayan, no? Godly ka kapag yung banal na pagkatakot mo sa Diyos ay nagbubunga ng maka-Diyos na pamumuhay. Ibig sabihin, kawangis ka ni Kristo. Kamukha mo ang Diyos sa iyong pagkilos, sa iyong pananalita. Pananampalataya, a continuing trust in God and His promises. Bagamat yung pananampalataya na meron tayo nung tinanggap natin ang kaligtasan, isang beses lang nangyari yon nung tayo ay na-convert. Pero after po ng ating conversion, araw-araw tayong naniniwala kay Jesus. Araw-araw tayong mananalig sa Kanya na siya ang ating tagapagligtas. At ang magiging bunga nun is that araw-araw din tayong magtitiwala sa Kanyang mga salita. Araw-araw din tayong susunod sa Kanyang mga salita kasi meron tayong paniniwala na ang Kanyang mga pangako at mga salita ay ating mapanghahawakan. Now, ang tanong, lagi bang malakas ang pananampalataya ng isang Kristiyano? Lagi bang vibrant ang pananampalataya ng Kristiyano? Hindi po. May mga pagkakataon na napakahina ng pananampalataya natin. Pero salamat sa Diyos, ang Kanyang pagsama sa atin ay hindi nakasalalay sa lakas o hina ng ating pananampalataya. Yun ay nakasalalay sa object ng ating pananampalataya. Pag-ibig. Ano ang ating ibig sabihin dyan? Selfless, sacrificial love for God and others. Iniibig natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Paano mo malalaman kung tama ang pag-ibig mo sa iyong kapwa? Sabi ni Apostol Juan in 1 John 3:16, handa kang mag-alay ng buhay para sa iyong kapatid. Bakit ganon? Kasi ganon din naman ang kapahayagan ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili upang ipakita at ipahayag ang kanyang pag-ibig sa atin. At ang mga mananampalataya ay tinawag din naman na gawin ang ganong klase ng pagmamahal sa kanilang kapwa. Pag sinabi pong steadfastness o endurance, the ability to bear up under trials with patience. Hindi po madali yan, mga kapatid. Pero kaya nga kailangan nating kumuha ng lakas sa Diyos araw-araw. Hindi po madaling magpatuloy sa pananampalataya. Hindi po madaling manindigan sa ating mga prinsipyo bilang mga Kristiyano. We are always under the constant pressure of the world to compromise our values and beliefs. And on our own, hindi po natin yan kaya. Pero kinakailangan na nakikita sa isang mananampalataya ang endurance.
the ability to bear up under trials with patience. And gentleness, of course, meekness of spirit that is patient, not weak. Pag sinabing gentle, mga kapatid, hindi po nangangahulugan na mahina. Pag sinabing gentle, kaya mong kontrolin ang iyong lakas. Kaya mong i-control ang iyong emosyon. Yan po ang ating ibig sabihin sa pagiging gentle. So yun po yung mga bagay na dapat nating i-pursue. Those are the godly virtues. Our pursuit shows what our heart truly treasures. Kung titignan natin, kung magkakaroon tayo ng heart check, ano ba yung pinakamalalim na pagnanais ng puso mo? Ano yung talagang tinitibok ng puso mo? Kung titignan ng Diyos, mga kapatid, ang ating puso, ang laman ng ating puso, ano kaya ang kanyang makikita? Bakit po yan mahalaga? Kasi kung ano yung mga bagay na pinapangarap natin ay overflow ng totoong laman ng ating mga puso. I cannot read your hearts, no? I cannot read your minds. Pero kayo po alam ninyo at alam ng Diyos. So pag-isipan natin, if we are only focused on what we run away from, our spiritual lives will be negative. The active pursuit of godly virtues fills our lives with the purpose and character of Christ. Kaya ka nga tumatakbo mula sa mga masasamang bagay kasi meron kang sinisik out na mas mabuting mga bagay. At yun nga po, yung mga godly virtues na ating pinag-usapan. Now, before we go to point number 3, again, pag-isipan natin ang mga tanong na to. Do I prioritize God's will over mine? Pag-isipan po natin. Am I working toward a life that embodies Christ's character and pleases God? Mas nagiging kawangis ko ba si Kristo sa araw-araw na gumigising ako? Kung titignan ko ang buhay ko, malapit nang matapos again ang 2025. Kung titignan natin itong nakalipas na kalahating taon, mas naging kawangis ba ako ni Kristo? Mas na-sanctify ba ako? Mas naging malawak ba at mahaba ang aking pasensya sa mga taong, alam mo yun, yung laging gustong mapikon ka? Alam niyo mga kapatid, makaka-offend talaga tayo sa bawat isa. Whether intentional or not intentional. At sila din, mau-offend nila tayo. Hindi dahil gusto nilang i-offend tayo or hindi dahil gusto nating i-offend sila. Pero yun kasi talaga ang ibig sabihin ng pagiging tao. Hindi pa tayo mga perpekto. Pero paano mo tatanggapin ang ganong mga bagay? At paano mo masisigurado na hindi yun makakaapekto sa iyong buhay Kristiyano, sa iyong pananampalataya? Kung titignan natin sila bilang paraan ng Diyos para palaguin tayo sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, we see them as God's expression of His sanctifying grace. Pinupuron tayo ng Diyos. Kaya nga sa mga mananampalataya, hindi na dapat uso sa atin yung na-offend ka tapos hindi ka na mahanap. Hindi. Asahan natin na mangyayari at mangyayari yon. So ano ang ating resolve? Our resolve is to follow Christ and see those things as His sanctifying work in us. And number 3, do I live out a virtuous life centered on God's heart? Pag-isipan natin ang mga katanungan po na yan as we move to point number 3.
Ano yung pangatlo na marching order? Fight the good fight of the faith. Kasama pala yan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Meron palang pakikibaka para sa ating pananampalataya. Meron ako nakitang pastor na nagpipreach, ang sabi niya, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Anong ibig niyang sabihin doon? Ipaglaban mo na magkakaroon ka pa rin ng private devotion and prayer. Na magkakaroon ka pa din ng panahon para basahin, pag-aralan ng Biblia, para manalangin sa Diyos. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya sa kabila ng kabisihan mo. Lahat naman ng tao busy. Pero wag nating hahayaan na madaig ng ating pagiging abala ang ating pakikipaglaban sa pananampalataya. Fight for your spiritual growth. Kung kinakailangan mong gumising ng mas maaga so that you will have the time to pray and to read and to study the scripture, do it. Di ba kapag gumising ka ng maaga, that is a form of sacrifice. Pero kaya nga, pakikibaka, di ba? Pakikibaka para sa ating personal na relasyon sa Diyos. Sabi ni Pablo, fight the good fight of the faith. In 1 Timothy 6:12, the Greek word translated as fight is agonizo, which means to struggle, to contend, or to strive. Contend for the faith once for all delivered to the saint. Yan din yung English word na ginamit in Jude. Sabi niya in 1 Timothy 6:12, letter A, fight the good fight of the faith. Paul uses the metaphor of a good fight of faith, which means not only avoiding sinful practices, but actively contending for biblical truth and godly living. Yan po yung sinasabi ko kanina. We are under the constant pressure of the world na para i-compromise natin ang ating pananampalataya. Ang tugon ng mga mananampalataya ay hindi awayin ng mga tao, pero ipaglaban ang katotohanan at ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Hindi lang pag-iwas sa kasalanan, pero yung aktibong pakikibaka upang maipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. At mamuhay pa rin na ayon sa kanyang kalooban sa kabila man ng mga taong nagsasabi na, teka, hindi na uso yan. Yung Bible, hindi na uso yan sa panahon natin ngayon. Sabi ni Paul, fight the good fight of the faith. Manindigan at patuloy na ipaglaban ang ating pananampalataya. To fight the good fight of the faith is to continue to struggle for the sake of our faith, making a conscious choice to pursue God's will and live a life worthy of our calling. Hindi po yan madali mga kapatid, kaya nga ang kalakasan po natin ay nagmumula sa Diyos. At ang kalakasan na mula sa Diyos ay madalas kanyang ipinapadaloy sa atin kapag tayo'y nagtitipon bilang isang simbahan. So para ikaw magkaroon ng kalakasan na ipaglaban ang pananampalataya, kailangan babad ka sa presensya ng Diyos, hindi lang sa iyong private prayer life, kundi maging sa pampublikong pagtitipon ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, consider our Lord's Day gathering as non-negotiable. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi ka talaga makakapag-attend for various reasons, and we understand that. Pero, tandaan mo, bilang isang mananampalataya, ito ang tipan mo sa Diyos. Ito ang tipan mo sa Diyos at sa bawat isa. Bakit? Kasi yung kalakasan na kailangan mo upang ipaglaban ang iyong pananampalataya ay padadaluyin ng Diyos sa pagtitipon ng kanyang bayan bilang isang simbahan sa araw ng Panginoon. Ito po yun mga kapatid. Ang ating pagtitipon, ang ating pagsamba
bilang mga mananampalataya. So, Christians don't fight to win. We fight, we struggle, we strive because we are victorious in Christ. The war has already been won. Nabuhay na maguli si Kristo at ngayon ay nasa kanan ng trono ng Diyos Ama, nagahari sa langit, dispensing His grace to His people and the blessings of the gospel until His second coming. Ibig sabihin, we have all the spiritual resources that we need to live a victorious Christian life. Alam nyo, malapit ko na ngang matapos yung libro ni John MacArthur na ang title ay Our Sufficiency in Christ. At hindi tinatanggap ni John MacArthur na hindi sapat ang Biblia at ang Ebanghelyo para pagmulan ng ating mga resources sa ating pananampalataya. Bagamat meron tayong mga tulong na pwedeng makuha outside the Christian faith, but the Bible, the Word of God is sufficient to address all our spiritual needs. Sabi ko nga po sa aking post kagabi, kumikilos ang Diyos sa kanyang mga ordinary means na kanyang itinakda para patatagin ang kanyang simbahan. Ano po yung mga ordinary means na yon? Yung pagtuturo ng salita ng Diyos, yung pananalangin, at yung pagganap natin ng banal na ordinansa, ang bautismo at ang Lord's table. Bakit ordinary means? Kasi simple lang sila. Hindi mo kailangang palamutiin ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangang pabonggahin ang pananalangin sa Diyos. Hindi natin kailangan magkaroon muna ng mystical experience para i-take ang pagpapala ng Ebanghelyo when we do the Lord's table. Those are the ordinary means that God has decreed for the growth of His people. At asahan natin ang pagkilos ng Diyos sa mga bagay na yon. Kung tayo'y mananatiling tapat at maghihintay sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Before we move on to point number 4, again, pag-isipan natin ang mga tanong na to. What does fighting the good fight look like in my daily life and in my interactions with others? What circumstances are currently testing my faith, and how can I apply God's word to them? Sabi ko kanina, sufficient ang salita ng Diyos sa lahat ng pangangailangang spiritual natin. Ngayon, you have a situation, you have a crisis, you have a testing of faith. Dapat ang isang Kristiyano alam niyang humugot sa salita ng Diyos so that he can properly address that testing according to God's word. Paano mo magagawa yon if you do not know your Bible? So you see, essential sa pananampalataya sa mga Kristiyano ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Fight the good fight of the faith. Point number 4, firmly hold on to eternal life. Firmly hold on to eternal life. In 1 Timothy 6:12, the Greek word translated as hold on or lay hold on is epilambanomai, which means to grasp firmly, seize, or lay hold on with both hands. Diba? Kayong Kapampangan, matigik, ng mahigpit na pagkapit na ayaw mong pakawalan. Sabi ni Pablo in chapter 6 verse 12, letter B, take hold of the eternal life to which you were called and about you made the good confession in the presence of many witnesses. Sabi niya, take hold of the eternal life. Ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya? Believers must take hold of the eternal life to which they were called, and this involves clinging to the public confession of faith made in Christ, which is the starting point
of the spiritual race. Kailan po ninyo ginawa yung public confession na yun? When was that? Di ba, usually yung public confession ng ating pananampalataya, ginawa natin yun during our baptism. That is our public confession that Christ is our Savior, that Christ is our Lord. Ginawa natin yun. So anong sinasabi ni Pablo dito? Kapag merong pagsubok sa iyong pananampalataya, kapag nagdududa ka sa Diyos o sa iyong spiritual growth, ganito po ang aking suggestion. Balikan ninyo ang araw ng iyong bautismo. Bakit? Kasi yung bautismo, hindi lang po yung paglubog sa tubig sa inyo. That is symbolic, pero meron po yung malalim na kahulugan. Ibig sabihin, ikaw, dito sa lupa, kapag binautismuhan ka, dinideklara mo sa lahat ng tao na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Pero alam niyo po ba na meron ding deklarasyon na nangyayari sa langit kapag binabautismuhan ng isang Kristiyano? In the heavens, kapag binautismuhan ng isang Kristiyano, God is declaring that person to be His. Kaya po, big deal yung ordinansa ng bautismo. Kaya nga kabilang siya, di ba, sa mga ordinary means of grace na ginagamit ng Diyos para palaguin tayo. Oo, isang beses mo lang gagawin yon. Kaya nga sabi ni Pablo dito, balikan mo. Cling to that event in your Christian life when you made the public confession about Christ. Yun din kasi yung umpisa talaga ng iyong buhay pananampalataya. Kasi you publicly affirmed that you are a believer. Go back to that kapag kinakailangan mo ng kalakasan sa iyong pananampalataya. The phrase, take hold of the eternal life, underscores that this intense struggle is not in vain, but it is for the glorious future and promise of eternal life that God has made to believers. Kasama lahat, nung binautismuhan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kasama sa deklarasyon ng Diyos ang lahat ng pagpapala ng Ebanghelyo na tatanggapin mo all throughout your Christian life at yung mga tatanggapin mo pa sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Yun yung mga bagay na sinasabi ni Pablo, take hold of those things na nagsisignify na ikaw ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan. To firmly hold on to eternal life is a call to actively claim and live in the reality of the eternal life God has provided through faith, rather than an effort to earn it. Meron ka na. And because meron ka na, yung katotohanan na yon ang mag-i-empower sa'yo to actively live that faith in light of your eternal life. Meron ka na kasi nun at hindi na yon mawawala pa sa'yo. Again, let's think about these questions. Am I taking hold of the promise of eternal life through Christ by living a life that honors Him? Do I understand that eternal life is a present reality that begins with faith in Christ and continues through faithful living? Araw-araw ba na naniniwala ka na meron kang buhay na walang hanggan? Araw-araw ba na pinaniniwalaan at sinasampalatayanan mo ang Ebanghelyo? Pag-isipan natin ang mga katanungan na yon as we move on to our final point. Point number 5, faithfully obey Christ's commands until His glorious return. Sabi ni Pablo, I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who in His testimony before Pontius Pilate made the good confession,
to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Verse 13 is a powerful declaration by the Apostle Paul, who solemnly charges Timothy to be faithful in his ministry in the presence of God and the Father and God the Son, Jesus Christ. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, go back to your ordination vow. Ano ba yung mga tipan na ginawa niya when he was commissioned as a minister of the gospel? God, who gives life to everything, and Jesus Christ, who made a faithful confession before Pontius Pilate, serve as witnesses to this charge, encouraging Timothy to remain steadfast in his faith even unto death, and to preach the unadulterated truth of God's Word. Lahat tayo, mga kapatid, ay merong charge na tinanggap mula sa ating Panginoon. At ito ang ating panata sa Kanya hanggang sa muli siyang bumalik. Sabi ng verse 14, to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Talk about steadfastness and endurance. Hindi matatapos ang ating Christian life at ang ating pakikibaka hanggat hindi muling bumabalik ang Panginoong Hesukristo. Paul commands Timothy to faithfully uphold God's instructions, specifically by keeping his moral character and doctrine without spot, blame, until the return of Jesus Christ. Ibig sabihin, kinakailangang panghawakan ni Timothy ang kanyang patotoo bilang isang lingkod ng Diyos. Kung paano kinakailangan nating ingatan ang ating mga patotoo bilang mga mananampalataya. This means living a pure life, teaching the gospel without compromise, and fulfilling his ministerial duties in an irreproachable way until Christ's second coming. So mga kapatid, to keep the commandment unstained and free from reproach are the terms that describe the requirement to uphold Christian doctrine and conduct in a perfectly pure and blameless manner until the return of Christ. Para sa mga pastor, para sa mga elder, para sa mga leader ng simbahan, ito ang aming calling. Pero hindi lang po yan limitado sa amin. Sa ating lahat ng mga mananampalataya, this is our charge from the Lord. So, Timothy and every believer was expected to, number 1, be morally pure. Live a life free from worldly defilement. Number 2, uphold the gospel. Preach and live by the pure Christian faith without adulteration. Number 3, be a positive example. Conduct oneself in a way that invites no criticism and could serve as an example for others. Para kay Timothy at sa lahat ng mga mananampalataya, yan ang expectation sa atin ng ating commanding officer. So Paul's charge is an exhortation to a purposeful and enduring spiritual life. It is an urgent call to flee sin and actively pursue righteousness, relying on the strength of God and the example of Christ. Babalik at babalik talaga tayo sa katotohanan na kailangan natin ang kalakasan na mula kay Kristo upang maging mahusay tayong mga mananampalataya at lingkod ng Diyos. And the prize is eternal life, secured by faith and energized by the hope of Christ's return. And all of it is for the ultimate honor and glory of God.
Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong biyaya sa amin. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa amin. As we come to the end of this series, nawa, Panginoon, makita nga namin ang kapangyarihan na mula sa iyong mga salita. And may you also prepare us for the coming sermon series that we are about to do in our church. Ihanda mo ang aming mga isip at ang aming mga puso. And may we see the beauty of your word. May we see the beauty and glory of Christ whenever His word is being taught to us when we gather together as your people. Panginoon, salamat dahil napakabuti mo. Be with your people right now, O Diyos. Alam mo ang laman ng aming mga isip at aming mga puso. Be with us, Lord, as we continue to worship and serve you. In Jesus' name, Amen.